ng marahan, piece by piece, block by block, column by column. At saka po nila ito bubuuin muli base po sa original nitong istruktura at disenyo. Sa ngayon nga po, meron na po tayo ditong 63 houses. 41 of them are original at yung natitira naman pong 22 ay kombinasyon po ng replica at archival houses. At kung mapapansin nyo nga po yung mga... Kagaya na naman po ng unang bahay natin pong tatalakayin ngayong araw, ito po yung ating Casa Lubao na nagmula po sa Lubao, Pampanga. So yung bahay po na ito ay pagmamayari po ni Valentin Arastia at ng kanya pong asawa na si Francisca Salgado. So yung mag-asawa po ay ilan lamang po sa mga tao na tumulong na magpaaral sa ating dating presidente na si Diosdado Macapagal. At bago nga po magsimula yung ikalawang digmaang pandaigdig dito sa Pilipinas, ay meron na pong mga Hapon upang dito po sa Pilipinas ay mag-espiya. Ngunit lingid po sa kaalaman ng pamilya ng Arastia na ang kanila po palang driver ay isa pong espiya at colonel ng mga Hapon. Kung kaya't, nung sumiklab na nga po yung ikalawang digmaang pandaigdig, yung bahay po nila nito ay naging garrison o headquarters po ng mga Hapon. At noon po, may kagulahan po yung mga Hapon na pagkatapos po nilang gamitin yung bahay, bago po nila ito lisanin, kinakailangan po nilang sunugin ito kasama po yung pamilyang nakatira dito. Dahil na nga po, para po hindi po matrace kung saan po sila huling nagtungo. At nagtaka na nga pong susunugin itong bahay na ito ay meron pong isang tao na pumigil dito. Sa tingin niyo po, sino ito? Si Diosdado Macapagal. Ang pumigil po para po hindi po masunog ang bahay na ito ay ang mismo pong driver ng pamilyang Arastia na siya pong espiya at colonel din po ng mga Hapon. Dahil nga daw po sa ilang taong paninilbihan nito sa pamilya ay hindi naman daw po siya itinuring na iba, bago siya po ay minahal at tinanggap kahit na po siya ay layuhan lamang. At ngayon nga po, bibisitahin po natin yung ikalawang palapag po ng bahay. Tara po at samahan niyo po ako. Let's go po. So before the unit part of the house po, dito po natin i-remove yung ating mga cases. Uli, buman, kasama sa pataas. Nanay. Kapag naman daw po, umupo kayo sa mga bangkang ito at kayo daw po ay tila ba naninibago, kayo daw po ay may lanin na or hap-hap na. So, depende po sa inyo kung ano yung hap nyo. Ayan po. Sige po, try yung ito ako ano natin. So, kamusta po ang feeling? Komportable po ba? Pag-komportable po kayo dito din kayo ng balita, Pilipinas. Ayan po. Ayan. Sige po, pwede po kayo ng picture na habang nakaupo po. Nako! Komportable po ba? Okay, next po natin. Pupunta naman po tayo doon po sa ikalawang bahagi ng ating bahay. Doon po sa kumidor o kapag-alinas. So, tara po. So, dito naman po sa ating kumidor na tinatawag o kapag-kainan, makikita po natin yung sinaunang lababo na ginagamit po ng mga Pilipino noon. At ito po ay tinatawag po na, sino po ang nakakaalam sa inyo ng tawag dito? Banggirama po. Banggera o banggirahan. Dito po
hinuhugasan yung ating pong mga pinagainang pinggan pagkatapos po natin kumain. At sa likod po ng bangyerahan may makikita po tayong tila babakon. Diyan naman po isinusuksok yung baso at sardines para po mabilis itong matuyo noon. At kung mapapansin nyo nga po sa bawat bintana po ng bahay na ito, sa ibaba po yan may makikita po kayong maliit na bintana. So ito po yung maliit na bintana. Ito pong maliit na bintana na ito ay tinatawag pong ventanilla at ito po ay tumutulong upang magkaroon po ng sapat na hangin dito po sa loob ng bahay. At ito din daw po yung nagsisilbi nilang aircon doon. Dahil ito nga daw po yung kanilang binubuksan tuwing gabi upang magkaroon po ng malamig na hangin dito po sa loob ng bahay. At ito rin daw po ang nagsisilbing panuuran ng mga bata noon kapag meron po dumadaan na parada o posisyon sa labas ng kanilang bahay. At ngayon nga po, bibigyan ko po kayo ng ilang minuto para po makakuha at malibot po ang buong bahay na ito. Sige po? Take your time po para po makakuha ng mga larawan. Pagkatapos po niya, pupunta na po tayo sa susunod na bahay po na ating pong bibisitahin ngayong araw. Ito po mga furnitures na nakikita niyo na ito, yung iba po dyan ay gawa na po ng mga in-house artists po namin dito sa Las Casas. Pinagbuka na lamang po siyang lupa para po umakma sa ambience ng bahay. At yung iba naman po dyan, mga antigong collection po ng may-ari ng resort na ito na nagmula po sa iba't ibang bahay na kanya pong nakolekta mula sa iba't ibang probinsya dito po sa Pilipinas. Ngayon, mapapansin niyo po sa siling ng bahay, may nakalagip pong mga prutas. Mag-curious po kayo bakit may ganyan. Kasi nga po yung may-ari po ng bahay noon ay naniniwala po sa feng shui. Ibig sabihin daw po na may mga nakadikit na prutas at kulay sa kisame ay good luck. So yung kung mapapansin niyo po, malaki po yung kanilang mga higaan noon. Pero sabi daw po, yung mga Pilipino ay maliligit. May tanong po yung iba dyan, paano daw po nakakaakyan sa higaan nila ang mga Pilipino noon? So kailan? Kapag nga po kasi klase yung disenyo ang inyong higaan noon, ibig sabihin po, kayo po ay isa po sa mga kayaman kung prominente pamilya sa inyo. Yes po, that's why meron din po coefficient kasi nga po sa puso. So, sana na po, kung pwede na po tayo pumunta, susunod na bagay po natin bisitahin ngayong araw. Let's go po. And I find myself wondering what did happen to the last 10.
I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always